Hello, 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 hello! Andito po tayo for another recipe. Yes, this is it, pansit. Nag-crave kami kanina sa pansit canton, kaya eto, gagawa tayo ulit nito. Sarap nito pag matagal ka nang hindi nakakakain ulit ng ganitong luto. Kaya ngayon, pagbigyan muna natin ang ating craving. Tara, magluluto tayo. Samahan niyo po ako muli. Nakakagutom tingnan to. Kaya hindi ako papayag at titingnan ko lang to. Ayan o, naka-slow mo pa. Lalo akong tinatakam ng mama na to. Kaya sige na. Hindi na natin pagtatagalin to. Uumpisa na natin. Sabi ko, uumpisa na natin. Ano ba? Ba't naman ang bagal-bagal mo? Bilisan mo naman dyan. Dinadaan mo yata sa tugtog ah. Sige na nga, umpisa na natin. Nandito, pipresent na natin ang ating mga ingredients. Unahin natin tong oyster sauce. Meron tayong toyo, bawang, karne ng baboy, atay ng baboy, sibuyas, cabbage, carrots, sweet peas, at ang ating sayote, at ang bida, ang pansit canton. Meron din tayong hipon, ayan. Tapos, itong pwede na rin nating isunod tong repolyo. Ayan. Hindi yan maluluto na ito dahil maya-maya pag yan nakuluan, hahanguin din muna natin yan para hindi ma-overcook. Sunod naman natin ilalagay ang pork liver. Ginawa ko itong alternative sa chicken liver since ito lang yung available dito sa ating freezer.
ilalagay natin dyan ay ang ating brown sugar. Kailangan lagyan natin ito ng kaunting tamis para mabalansin natin ang lasa nitong pansit canton. Saka ilagay naman natin ngayon ang ating hipon. Gigisahin lang natin ito sandali para hindi siya ma-overcook at hindi kumunat ang laman nito. Malaki ang kontribusyon ng hipon sa ating recipe na ito. Lagay naman natin kasunod itong sweet peas o chicharo. Ang tawag ng iba dyan ay snow peas. Wala naman ako makitang snow talaga. Sunod nating ilagay ang ating pork broth. Nagpakulo ako ng gagawin kong pork sisig at yun ang kinuha kong sabaw. Mas malasa ito at malinamnam kumpara kung purong tubig ang gagawin mong sabaw. Hindi ba be? Sumagot ka naman dyan. Lagay na rin natin yung second portion ng ating pork broth. Tamang-tama yan sa 425 grams ng ating pansit canton. Ayan, pakukulaan lang muna natin yan. At pag yan ay kumulo na, saka natin hahanguin. Ayan, so habang kumukulo yan na ating sabaw, pwede na nating ilagay ang ating pansit canton. Tama-tama yan. Portion by portion lang para maluto ng gusto. Next, lagay ulit natin yung kasama pa niya. Tatlong layer yan, tama-tama. Yan, kapag lumubog na siya sa sabaw, pwede na nating isunod yung panghuli niya na kasamahan. Yan, sakto lang siya sa dami ng sabaw natin. Haluin lang natin yan ng haluin hanggang sa yan ay maluto. 30 seconds. Luto na yan dahil malakas naman ng ating apoy. Nakakatulong ang madalas na paghalo nito para medyo lumapot ng bahagya ang ating pansit canton.